Oh, well, ngayong pinagdiriwang natin ng 50th anniversary ng PTV, ating alamin ang mga kwentong nagbigay kulay at boses sa ating pambansang telebisyon, kung saan kikilalanin natin ang mga nagdaang news anchors ng istasyon na nagatid ng makabuluhang balita at impormasyon sa bawat tahanan sa loob at labas ng bansa. At kaugnayan niyan, para ibahagi po sa atin ang kanilang #kwentong PTV. Makakasama po natin ngayon ang former news anchor ng People's Television Network na sina Princess Habiba Saripaudak. Ganun din po si Jasmine Romero at Attorney Romulo Makalintal. Ay, good morning po sa inyo! Good morning, Miss Diane. Good morning sa inyo. Miss Jay. Ayan. Wow, nakakatuwa na makita sila dito. So si Attorney at si Miss Jasmine joining us online at live naman dito sa studio, Yes. si Miss Princess. Siguro let's start with Miss Princess, no? Ano ang mga kwento o pangyayari na nanatiling memorable para sa inyo mula sa inyong mga panahon bilang anchor sa PTV4? I think siguro hindi natin makakalimutan, and I think the nation also never forgets, is that being hailed as the first hijabi Muslim news anchor in the Philippine TV, which never happened in any network. And when we were here, talagang it is not only the family that really cheered, it is the Bangsamoro community, it is the Filipino community, Filipino Muslim, and the Muslim community were really happy to finally see somebody wearing a hijab, tapos parang they are representing not only our identity and religion, but the voice of the Bangsamoro. Ayan. So yung representation at inclusivity, talaga ikaw ang manifestation na Miss Princess Mashallah. dito sa PTV. Alright, puntahan naman natin si Miss Jasmine at saka si Attorney Makalintal. Ano po ba ang inyong #kwentong PTV? Mga memorable moments po ninyo sa government channel. Kay Miss Jasmine po muna. Naku, napakaraming memories dito sa PTV. I remember, siguro, if I would quantify it, dalawang magagandang memories. No? The first one is yung pagpasok ko sa PTV because it really signaled the beginning of my broadcast career. And second, more of behind the scenes yung naalala ko kasi I remember at that time, syempre ang NBN pa nung mga panahon na iyon, ngayon PTV, di ba? So nung panahon ng NBN na kung saan kasama ako noon, hindi siya, of course, alam natin na malalaki ang resources, hindi tulad ng mga major news networks. So I remember, kahit anchor ang aking designation, naging reporter, naging videographer, editor ng mga sarili naming balita. Naging one-man team kami noon para makapag-produce ng mga story, lalo na sa Telediario Sports at NBN Sports noong mga panahon na iyon. And I was so proud kasi dito rin nahasa talaga ang aking mga skills bilang isang mamamahayag. At ang pinakahuli siguro yung camaraderie na naranasan ko with my former colleagues sa Channel 4 kasi ang saya-saya. It was a kind of place that I would look forward to going every single day. Kaya yun ang aking mga magagandang memories dyan sa PTV. So Miss Jasmine, dito talaga kayo nagsimula sa PTV, yung inyong pagiging broadcaster? As a TV broadcast journalist, oo. Meron akong beginning sa radyo sa ibang istasyon, pero for TV, dito talaga. Okay, let's now go to Attorney Mac naman. I call him Attorney Mac because he's a very good friend. Kayo po. Well, sa akin naman, naalala ko noon yung mga panahon ng brownout. Kahit mahirap ang trabaho, kahit brownout, sige lang, ano ha. At although noon, hindi po namin tiyak kung may sweldo o walang sweldo. Pero trabaho lang trabaho, kaya doon makikita yung dedication ng mga personnel and officers of PTV4. NBN pa ito noon, ano ha. At halos noon, minsan isang camera lamang ang nagfa-function. At minsan, walang news dahil sa talagang total blackout o brownout sa aming area. Kaya, pero kahit na minsan na nandun kami o on ang camera, minsan din namamatay, okay lang. At tuloy-tuloy lang ang trabaho ng ating mga cameramen. May instance nga doon na iisa lang ang camera, kaya pagka nakapokus sa akin ang camera, mamaya lilipat kami ng upuan, magpapalimbawa yung ako at saka yung kasama kong co-anchor si Evelyn Katigbak. Bigla siyang tatayo, lilipat sa upuan ko. Abay, minsan there was a time na paglipat niya yung pala paglipat niya naifan agad sa kanya yung camera.
naka-shorts pala siya. Ano? Kaya kitang-kita ng tao na ganun pala nangyayari sa loob. Na minsan nakala nila talagang naka-blazer na maganda, nakakurbata, pero hindi nila alam yung pala naka-shorts lang yung mga angkor dyan. Ano? Kaya yun mga pangyayari na hindi ko malilimot dyan sa Channel 4. At siyempre, for the first, yan ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na makita ko sa television as a newscaster at nagkaroon ng buhay yung aking ambisyon na maging newscaster. Nakakatuwa yung mga kwento nila, no? Oo, tsaka maririnig mo kung paano sila nag-umpisa at makikita mo kung nasaan na sila ngayon. Medyo nakaka-inspire to know all of these, no? At saka yung nabanggit na kahit limited yung resources, yung dedication at saka yung sinasabi natin na paglilingkod para sa bayan kita natin. Nag-abot ba kayo ni Attorney Macalintal, Miss Princess? I think may show siya, oo, na naabutan ko. Pero talagang totoo yun, inabutan din natin yon na hindi pa naman ganito ka-techy yung mga nakikita ko ngayon, ha? Nung nandito pa tayo, when we started 2012, talagang one-man din tayo, one-man work din. We edit. Ang hindi ko nga lang talaga ginagawa, maging cameraman eh. Kasi ang bigat, diba? Tapos kailangan matangkad. So, paano ka kukuha ng coverage kung ganun ka-cute, tapos ang bigat ng dala mo. So, we edit, we voice over, we write the news, and we were very happy, no? Isa yan sa hindi talaga makakalimutan, which boost talaga yung pagiging broadcast journalist natin. Alright, for you, no, Miss Princess, ano po ang naramdaman nyo nung kinilala ka bilang kauna-unahang news anchor na may suot ng hijab sa Pilipinas? Meron ka bang mga naging struggles dahil dito? Alam mo, Chino, talagang unang-una, mafe-feel mo talaga you were very proud, no? Pangalawa, biglang, alam mo yun, after a day, nag-sink in siya na parang, wait, hindi ito dahil sa akin lang. No, this is not because I wanted to have a name. It's not because I wanted for people to know me or our what do you call this, my identity to be known to the public. But it's actually saying to myself na meron tayong mission dito. No, we are here, it's because it's God's plan. No, remember that we were here auditioning. So hindi ka talaga parang pinili lang para paupuin. So it's really something that God play with it, no? Na talagang you just ask for it. God, if it's for me, alhamdulillah. If it's not, alhamdulillah still. So nung nakilala tayo na bilang the first hijabi, dun ko lang na-realize na napakalaki ng binigay na responsibility ng Allah. No, it is to first, no, it's like to have a da'wah, meaning an Islamic education. Like nandito tayo wearing a hijab, yung palang makita mo na, uy, may Muslim. So you are already giving them the da'wah. No, you are giving them the idea na, wait, ang mga Muslim pala, marunong din pala sila magsalita, marunong magtagalog, marunong mag-English, they can express also and they could be productive as women at the same time. Hindi pala totoo na oppressed ang mga kababaihan sa Islam. No? They can also work pala. And because of this, I really could remember that people were like, we are so proud of you, nandyan ka. And I keep on saying to them that this job is not only for me, but it is a representation. We have a voice here now, alhamdulillah, in this media industry at nandito tayo to be the voice and representative of our community. So, yun talagang napakalaki na nakikita ko na naging role natin. And in terms of the struggles, of course, nandiyan na. Normal na yung talagang unang salang mo, may kaba, di ba? So, nung unang-una talaga na sinalang tayo, first day, bagyo. Hindi naman nagbabagyo sa amin. Di ba? Hindi naman nagbabagyo sa Lanao del Sur. So talagang Miss Cathy was there and she's like, okay, alam mo na ang gagawin mo, ito yung script and ganyan. So, sina Kuya Audrey nandito rin. So, they were like, just go with the flow, tapos ito yung background, ganyan-ganyan. So, medyo kinakabahan pa ako talaga, no? But, sabi nga, no, as you go along with it, nafa-fight mo yung ano na yon, yung fear na yon, and at the same time, na-master mo na rin yung craft mo by, through educating yourself and research, most especially. At may programa ka pa rin sa Radyo Yes, Pilipinas, yes. diba? Tuloy-tuloy tayo. Oo, from here, no, when the Duterte administration came, they offered us to be appointed as channel manager for Salam TV. So that time, tayo yung Salam TV host at the same time. So parang sabi nila, Princess, you have to detach yourself muna from news kasi kailangan natin yung may representation tayo dito. So alhamdulillah, when they gave us that kind of opportunity and responsibility, nung una, hindi ko
kinuha talaga. Yes, kasi I was really scared. No, sabi ko baka hindi ko siya kaya, baka hindi ko siya magampanan. So they were like, kaya mo yan because ikaw yung nandyan, wala nang iba. And then a few months after, Salam Radio also came into light. And until now po, alhamdulillah, Salam Radio is still here, 6 to 8 p.m. yan, sa Radyo Pilipinas. Okay. O balikan natin si Ms. Jasmine tsaka si Attorney Makalintal. Let's talk about lessons. Ano naman po yung mga natutunan po ninyo sa inyong karanasan sa PTV na nagbigay po ng malaking ambag sa inyong professional growth? At siguro, speaking about lessons, ano yung maibabahagi rin nilang aral sa ating mga, sabihin natin, mga bagong mga journalist, mga bagong broadcaster din po dito sa PTV? Para sa akin, napakarami kong mga lessons na natutunan. Pero siguro, sa perspektibo ng isang mamamahayag, ang natutunan ko ay kailangan gumawa ka ng paraan kahit limitado ang iyong mga resources na maihatid ang mga balita. Hindi porke na mas maliit ang budget o kaya wala kayong resources ay hindi mo na maihahatid. Kasi kailangan ng taong bayan na mapakinggan, mapanood, yung mga kailangan nilang mapanood. So, dito lalabas yung creativity mo at saka yung self-doubt mo kahit papaano nandyan pa rin pero matatanggal yan pagka nakapag-produce ka ng isang magandang balita. So I think that is one big lesson na pwede kong ma-impart sa mga bagong mamamahayag dito. No? Ngayong mga panahon na mataas ang teknolohiya na kahit cellphone lang kaya mo nang gumawa ng isang buong balita, take advantage of this opportunity at lalong-lalo na rin na dahil meron kayong opportunity na magbigay ng manggagandang mga balita, gandahan nyo na. Pasukan nyo na ng matataas na broadcast or journalism ethics. Pag-aralan nyo ng gusto ang inyong craft, ang inyong profesyon at laging tatandaan na hindi tayo nandito para sumikat o magpakitang gilas, pero nandito tayo para magserbisyo. Well, nakakatuwa na marinig to from Miss Jasmine considering na talaga nag-succeed na siya in the world of broadcasting. Totoo. Tsaka masabi mo, si Miss Jasmine Romero, dito yan din nanggaling sa PTV, di ba? Kay Attorney Makalintal naman po about lessons po, Attorney. Ay, napakadami natin natutuhan siyempre sa Channel 4. Channel 4 lagi sabi ko sa kanila, no? At alam mo naman yan, talagang dyan Ayun, ako, sayang. Ayun, go ahead po. You're back again. Actually, halos by accident lamang ang nangyaring yan. Meron kami kasing, I was a resource person noon doon sa Cordillera Autonomous Region coverage ng Channel 4. Resource person lamang ako doon, pero may mga pagkakataon na wala yung newscaster. Kaya minsan pinababasa nila ako ng news, ng mga news items. At nung bumalik na kami sa Maynila, I was offered na baka gusto niyo mag-newscaster dito sa Channel 4. So doon na nagsimula. And since then, nagkaroon ako ng mas na-build up lalo ang aking confidence sa pagkiharap sa mga kliyente ko at sa pagharap sa korte at lalong lumawak ang aking pananaw tungkol sa mga paghawak ko ng mga kaso. Especially kapag ikaw ay newscaster, lagi ka nakakita ng tao, ay malaki ang expectation sa iyo. Kaya kailangan na develop ang iyong confidence at talagang marunong ka makisama sa taong bayan. Wow, okay. Nakaka-inspire talaga to hear this from three reputable people, no? Considering na dito po sila nag-umpisa talaga. Well, maraming salamat po sa pagbahagi ng inyong kwentong PTV sa amin this Wednesday morning. Princess Habiba Saripaudak, Jasmine Romero at Attorney Romulo Makalintal, ang mga former news anchors na tumatak sa puso ng mga Pilipino. Again, thank you po and stay safe. Happy 50th anniversary Maraming sa atin. salamat. Happy 50th anniversary rin.